Ibinulgar nga po noong nakaraan na out nga po ang head coach ng San Antonio Spurs sa kanilang team indefinitely matapos itong magkaroon ng hindi pa nalalamang issue sa kanyang kalusugan bago pa magsimula ang laban noong nakaraan laban sa Timberwolves. Ibig sabihin 2 games na nga itong hindi nakakasama at sa kanyang pagkawala napilitan ng Spurs na gamitin muna ang kanilang interim head coach na si Mitch Johnson. At kahit man halos magkaparehong plays ang kanilang ginagamit, marami rin naman nga po ang nakapansin na humina ang performance lalo na sa crucial minutes kung saan nagkakagulo nga bigla dito ang kanilang plano at isa sa mga dahilan ay ang pagkawala ng kanilang leader na si Greg Popovich na siyang nagpapakalma sa team kapag dikitan ang laban. At ngayon ngang wala ito, nagkakaroon sila dito ng mali-maling desisyon sa kanilang plays na siyang nagdudulot ng kanilang pagkatalo. Sa kabilang banda, bago pa magsimula ang laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Memphis Grizzlies, maglalaro na nga dito sa unang pagkakataon ng kanilang pinakabagong big man na si Christian Coloco. Inanunsyo rin naman ng Grizzlies na hindi dito maglalaro ang ilan sa mga key player na sina Desmond Bane at Marcus Smart na parehong merong injury. Kaya malaki ang chance ang makabawi agad mula sa kanilang pagkatalo sa Detroit Pistons. Ang problema, out rin naman nga dito sina Anthony Davis at Rui Hachimura na parehong may iniinda. Ngunit sadyang naging dikit at mainit pa rin naman ang laban kung saan maayos nga pong nagamit ng Grizzlies ang kanilang home court advantage at ang laki ng kanilang front court para makalamang sa simula. Ngunit gaya ng nakalipas na 2 laro, kitang-kita muli dito ang kakulangan ng depensa, ang bagsak na shooting percentage at ang pag-struggle hanggang ngayon ni na Austin Reeves at D'Angelo Russell. Kahit nga si LeBron James na kumana ng 39 points, hindi maiwasang mapamura sa nilalaro at ginagawa ngayon ng kanilang makakampi. Bagsak nga ang backcourt defense, kulang sa effort at laging lumalamya ang transition defense na nagre-resulta ng kanilang pagkatalo. Samantala, sa loob nga po ng 1 taon, napakalaki ng pinagbago ng Milwaukee Bucks dahil simula sa pagiging isa sa mga best team sa Eastern Conference, naging worst team nga sila ngayon sa buong NBA. Pero sa kabila nga po ng nangyayari ngayon sa Milwaukee, hindi pa rin naman sumusuko dito si Giannis Antetokounmpo. Sinabi nga nito sa isang interview na hindi pa rin naman huli ang lahat para makabawi sila. Kasi simula pa lang naman ang season at marami pang natitirang laro na pwedeng maipanalo. Sa ngayon, gumagawa sila ng ilang mga adjustment para masolusyonan ang problema at hindi rin naman magtatagal at posibleng makabalik sila sa winning column. Meron pa rin naman nga sila ngayong alas sa kanilang lineup kagaya ng paglalarong muli ni Chris Middleton. Ngunit maghihintay pa rin naman ang team sa kanya ng matagal dahil ayon sa inilabas na balita, nananatili pa rin naman ngang out ito indefinitely at maaari nga pa nga pong next year na siya makapaglarong muli at makabalik sa kanilang lineup.